Nako, hindi na daw tutulungan ng Amerika ang Taiwan at ang Ukraine kapag nanalo si Donald Trump sa eleksyon. Wow, napakalaking dagok sa Taiwan at Ukraine, no. So talagang ang Taiwan at Ukraine ay talagang maapektuhan nito. So hayaan na lang ba talaga ng Amerika na sakupin ng China ang Taiwan at ang Russia ay sakupin ng Ukraine? So napakalungkot na pangyayari ito pag nanalo si Trump na maging presidente sa Amerika. So ito ang ating bibigyan natin reaction, no? Reaction video. So ito yung maiinit na balita sa ngayon. So kung gusto nyo ng mga ganitong mga reaction video, please sa mga bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa aking YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, siyempre, please paki-subscribe kay Soksay TV. So, sa kanyang galing itong video na to na ating bibigyan ng reaction video. So, okay, no? So, umpisa na natin kung bakit ganon si Donald Trump. Okay? Kilala ang Russia at China bilang dalawa sa pinakamalaking kalaban ng US. Matagal nang mainit ang laban ng mga bansang ito sa ekonomiya, kapangyarihan at yaman. Ngunit sa nalalapit na posibilidad na pagbabalik sa pwesto ni Trump, bakit tila hahayaan nito ang pagkakapanalo ng interes ng mga kalaban nito? Kilala si Donald Trump bilang isang dating business tycoon. Kilala siya bilang isa sa naging pinakamagaling sa larangan ng negosyo. Kaya hindi maikakaila na madadala niya ang kanyang business personality sa pagiging presidente nito. Yes. Relasyong Taiwan at US. Ayon sa mga latest interviews, nagpalabas ng pahayag si Trump nang tanungin tungkol sa opinyon nito sa Taiwan. Simula pa noong una niyang pagkakasabak sa pwesto bilang presidente noong 2016, hindi nito kinikilala ang Taiwan bilang isang independent at lehitimong bansa. Salungat sa pulisya ng USA simula pa noong 1979 kung saan nagkaroon ng commercial ties ang Taiwan at USA bilang tagapagtanggol at supplier ng mga armas. Iba naman ang pananaw ni Donald Trump. Ang sabi ng tumatakbong president, dapat lamang magbayad ang Taiwan kapalit ng pagtatanggol ng USA sa kanila. Aniya halos wala raw nakukuha pabalik ang US. Teka, no? Si Donald Trump talaga napaka-business-minded nito, no? Napaka-business-minded. Kaya alam nyo kung bakit gano'n, kasi nga ang gusto ni Donald Trump na makinabang ang Amerika sa pagtulong nila sa Taiwan. So pagbabayarin ang Taiwan sa ginagawang tulong ng Amerika. So talagang business-minded talaga to si Donald Trump, no? USA at mas marami ang nakukuhang benepisyo ng Taiwan sa kanila. Ang sabi pa, parang insurance company lang ang USA kung saan ang kaligtasan ng Taiwan ay may kaakibat na bayad. Naging mainit din ang pahayag ni Trump dahil aniya, bukod sa pagiging pasanin ng US dahil sa pagprotekta nito sa bansa, inagaw pa ang halos 100% ng semiconductor industry mula sa kanila. Ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, TSMC, ang may hawak ng pinakamalaking produksyon at ang pinakamalaking supplier ng malalaking kumpanya tulad ng Apple at Nvidia. Ang chips mula sa TSMC ang ginagamit sa produksyon, kabilang na ng smartphones, mga kotse, satellites at iba pang mga teknolohiya. Ayon sa Taipei-based foreign relations expert na si Sana Hashima, nakikita niya na ang ikalawang Trump presidency ay gagamitin ng Taiwan bilang bargaining chip para sa mga negosasyon nito sa China. Talagang mag-iiba na ang kalagayan ng Taiwan, pag nanalo si Trump. Para noong panahon ni Biden, mas naging suportado nito ang pagprotekta sa Taiwan. Nang tanungin si Premier Cho Jung-tai, anya mas paigtingin pa nila ang kanilang self-defense sa pamamagitan ng paglalaan ng mas maraming budget para sa defense at pagpapanukala ng 1-year mandatory military service para sa bansa. Hindi malinaw nang sabihin ni Donald Trump na dapat mas magbayad pa ang Taiwan kapalit ng US Defense at Protection. Noong Hunyo, inaprubahan ng House of Representatives ang $500 million na foreign military financing para sa Taiwan. Mayroon ding $2 billion loans at loan guarantees.
Inaprubahan din ang $300 million para sa spare at repair parts para sa F-16 fighter jets ng Taiwan. Posibilidad na pagkapanalo ni Trump, hindi malayo na maaring maging iba ang relasyon ng Taiwan sa US. Mananatili pa rin kaya ang suporta ng US sa Taiwan? Relasyong Ukraine at US sa isyong Ukraine. Yun talagang pag nanalo si si Donald Trump, talagang mag-iiba na, no? Talagang kung tutulong man si Amerika sa Taiwan, may kapalit na, may bayad na. Talaga kasi ito si Trump businessman Talagang business minded. Ukraine at Russia naman. Nagbigay din ng mainit na pahayag si Donald Trump tungkol sa plano nito sa Ukraine. Ayon kay Trump, aalisin na nito ang foreign aid sa Ukraine para matapos na ang Russian war. Yun. Hindi nilinaw kung kanino pumapanig si Trump sa Russia o Ukraine. Ngunit malinaw na ang pagpapatigil ng foreign at financial aid sa Ukraine ay magiging dahilan ng pagkabawas ng kakayahan ng Ukraine na labanan ang Russia. Ayon sa Ukrainian leader na si Volodymyr Zelensky, handa itong makipagtrabaho sa kung sino man ang manalo na presidente. Ang pagpapatuldok ng digmaan sa loob lamang ng maikling panahon ay malamang na may kinalaman sa pagpapasuko sa Ukraine. Teka. So pag nanalo naman sa Russia and Ukraine na gera, so pag nanalo si Trump, so ang gagawin, ang plano pala ni Trump, Donald Trump, ititigil na ang kanilang tulong. So talaga nakakatakot to, no? Ibang klase to si Donald Trump, no? Talagang ibang klaseng utak. Ukraine ng teritoryo na inagaw ng Russia sa loob ng 2 taong pag-atake at digmaan. Inamin ni Zelensky na habang karamihan sa Partido Demokratiko ay sumusuporta sa Ukraine, may iba't ibang posisyon ang mga Republican. Ang ilan sa kanila ay mas kanan at radikal. Gayunpaman, naniniwala si Zelensky na ang karamihan sa Partido Republican ay sumusuporta rin sa Ukraine at sa mga mamamayan nito. Nabanggit din ni Zelensky na nananatili siyang nag-aalala na ang politikal na kaguluhan sa Washington ay maaaring makaapekto sa tulong para sa Ukraine. Tulad ng nangyari noong unang bahagi ng taon. Bumabalik na ang kumpiyansa namin sa US dahil nagsimula nang dumating ang mga armas. Ngunit kailangang pabilisin ang pag-deliver. Kailangang matutunan ng aming mga sundalo kung paano gamitin ang mga armas. At sila'y nagsasanay sa ibang bansa. At lahat ng iyon ay nangangailangan ng panahon. Dagdag pa ni Zelensky. Kung matuloy ang pagkapanalo at plano ni Trump, maaaring maging iba na ang relasyon ng Ukraine at US. Samantala, si Pangulong Joe Biden ay nagpasya na umatras mula sa pagtakbo sa election sa pagkapangulo 2024 at inendorso si aatras sa pagkapresidente si Joe Biden. Bakit? Vice President Kamala Harris bilang kanyang kahalili para sa nominasyon ng Demokratikong Partido. Ang desisyong ito ay kasunod ng tumitinding pressure mula sa loob ng kanyang partido matapos ang isang mahinang performance sa debate na nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa kanyang edad at mental na kakayahan. Sa nalalapit na eleksyon, maraming mga pagbabago ang maaaring maganap sa pag-upo muli ni Donald Trump bilang Pangulo. Ang kanyang mga pahayag at plano patungkol sa Ukraine at Taiwan ay nagdudulot ng matinding pag-aalala sa buong mundo. Ano ang magiging epekto ng kanyang mga patakaran sa dalawang bansa? Hahayaan na ba ng Amerika na makuha ng China ang Taiwan? Mapipilitan ba ang Ukraine na isuko ang mga teritoryong sinakop ng Russia? Sa pag-aalala ni Zelensky sa patuloy na pagdating ng armas at suporta mula sa US at ang pagbabago ng paninindigan ni Trump sa Taiwan, tila bagay napakalaking hamon ang kakaharapin ng mga kaalyadong bansa ng Amerika. Ang mga desisyon at aksyon ni Trump kung siya'y muling mahahalal ay tiyak na magbibigay ng malaking epekto hindi lamang sa Taiwan at Ukraine, kundi pati na rin sa global na politika at ekonomiya. Sa iyong palagay, mananatili bang matatag ang alyansa ng US sa mga bansang ito? O babaguhin ni Trump ang landas ng kasaysayan? Ikomento mo naman ito. Huwag kalimutang mag-like at share. Salamat at God bless. Okay, no? So, nakakatakot pala, no? Yung mga plano ni Donald Trump pag nanalo sa eleksyon sa Amerika. So, maraming mababago. So, ewan natin. Pwede rin kayo mag-comments dyan, mga guys. So, malamang pag nanalo si Trump, pati yung mga relasyon o mga tulong
sa ngayon ng Amerika sa Pilipinas magbago rin. So nakakatakot, no? So lalong-lalo na nandyan lagi nakabang ang mga Chino na sakupin ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. So ano kaya mangyayari nun pag nanalo si Trump? So sana nga kahit nanalo si Trump, sana nga tulungan pa tayo tungkol sa West Philippine Sea. Kasi nakakatakot talaga pag hindi na tumulong ang Amerika sa atin, talagang tuluyan na talagang masasakop tayo ng Chino, na makakapalang mukha ng mga Chino. Okay, no? So hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Nasa ganun may kalat pa ni YouTube ang ating mga video sa mga marami pa mga netizens. Okay?